Tumulo ang madilim na alak sa puting mantel. Tahimik ang buong grand ballroom habang nakatingin sila sa akin. Inabot ng asawa ko ang isang basahan at inutusang linisin ko ang kanyang kalat. Walang sinuman sa mga bilyonaryo sa paligid ang naglakaslop na huminga. Nakatayo ako sa gitna ng The Monarch Manila. Ang mga nakasabit na kristal mula sa kisame ay kumikislap. Nabibigay nga, malaming na liwanag sa naganap na trahedya sa aming mesa. Ang pinong amoy nga inangkat na orkidya ay nahaluan ng asim ngang nabuhos na alak. Sa harap ko ay ang mga pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Mga politiko, mga may-aring bangko, at mga kilalang mamamahaya na sanay sa ingay ng lipunan. Ngunit sa oras na ito, binalot silang nakakabinging katahimikan. Ang hiya ay isang mabigat na sumpa sa ating kultura. Sa mga pamilyang nakmula sa lumang yaman ng Forbes Park at Dasmariñas Village, ang kahihiyan sa publiko ay mas masahol pa sa kamatayan. Alam nila ito. Ngunit mas pinili nilang yumuko at magiwas ang tingin. Walang nagtanggol sa akin. Ang katahimikan nam nga uring ito ay binili nga aking pamilya maraming dekada na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sila ay mga duwag na kumakapit sa kanilang mga pribilehiyo. Pinapanot nila ang aking asawa na si Mateo habang unti-unti niyang binabali ang aking pagkatao sa harap ngang lahat. Si Mateo ay kumakatawan sa bagong yaman ng Bonifacio Global City. Siya ay mayabang, palaging uhaw sa atensyon, at lubos na nakadepende sa pagpapanggap upang itago ang naghihingalong estado ng kanyang kumpanya. Lumaki fan ang iniwala na ang kahirapan ay isang kahinaan na dapat ibaon sa malalakas na boses at mamahaling relo. Ngayon, inakala niyang ang pananahimik ko ay isang porma ngang paksuko. Tiningnan niya ako ng matalim at bumulong na huwag ko siyang ipahiya sa harap ngang kanyang nga investors. Nagawin ko na lang ang sinasabi niya dahil ito ang nararapat sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling alak at murang desperasyon. Sa upuang dapat sana ay sa akin. Nakaupo si Chloe. Siya ang kinakasama ni Mateo. Isang babaeng nabubuhay sa ingay ngang social media at uhaw, sa pakilala ngang lipunan. Suot niya ang isang napakasikip at kumikinang na damit na sumisiga ng pangangailangan para sa atensyon. Ngumiti si Chloe sa akin. Isang ngiting punong-punong lason at pekang awa. Sinabi niya sa akin. Sa kanyang malambing ngunit mapang-asar na tono. Na baka daw hindi ako sanay sa mga ganitong klaseng gawain dahil masyado akong formal. Na baka daw dapat matuto ang isang asawa na magsilbi. Hindi niya alam na ang prang nagmula sa aking pamilya. Ang bumilingang upuang kinaupuan niya. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat bulaklak. Bawat basong tubig. At ang mismong pag-arkila sa bulwagang ito ay binayaran ng Isabela Heritage Foundation. Ang pundasyong ipinangalan sa akin. Napalihim na sumusuporta sa mga proyektong kultural sa probinsya ngang Batangas at Iloilo. Ako ang nagbayad para sa mismong entablado kung saan nila ako binabastos. Napansin ko ang paglapit ni Ramon. Siya ang matapang at kagalang-galang na tagapamahala ng The Monarch Manila. Nakita ko ang galit sa kanyang mamata habang mabilis siyang naglalakad patungo sa aming mesa upang awatin si Mateo at ipagtanggol ako. Alam ni Ramon kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa kwartong ito, bago pa man siya makapagsalita. Sinalubong ko ang kanyang paningin. Ginawa ko ang isang napakaliit na pag-iling. Isang senyas na huminto at huwag makialam. Naintindihan ni Ramon ang wika ngang tunay na yaman. Huminto siya sa pagakbang. Yumuko ng bahadya. At umatras sa dilim. Inabot ni Mateo ang puting pamunas at idiniin ito sa aking palat. Tiningnan niya ang mga basong walang laman na nakakalat sa aming mesa. Inutusan niya akong pulutin ang nga ito na parang isang ordinaryong serbidora. Gusto niyang makitangang buong lipunan na kaya niyang baliin ang isang babaeng nakmula sa matandang pamilya na palagi niyang kinaiinggitan. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw tulad ng gatauhan sa murang palabas sa telebisyon. Dahan-dahan akong yumuko sa kabilangang aking simpleng ngunit perpektong tabas na itim na bestida. Nagsimula kong pulutin ang makabaso isa-isa.
Ang bawat kalansingang kristal ay tumutunog na parang basak na kampana sa gitna ng malamig na silid. Naramdaman ko ang pagtingin ni David. Isang matalas na mamahayag na nakaupo sa kabilang mesa. Hindi siya nakatingin sa akin ng may awa, kundi nang may malalim na pagsusuri. Alam ni David ang kaibahan ng tunay na yaman at ng pekeng pagpapanggap. Habang pinupunasan ko ang tumulong alak, napatingin ako sa malalaking digital na iskrin sa likod ng entablado. Isang pamilyar na kaba ang bumalot sa aking dibdib. Nakita ko ang paghahanda ng mga technician para sa pagpapalabas ng isang video. Ang video na iyon ay dapat sanang magpapakita ng mga pinondohan ng Isabela Heritage Foundation. Ngunit habang nag-ilaw ang iskrin sa mapaunang segundo nito, nakita ko ang logo Engay King Pundasyon na pinalitan at ganap na binura. Sa halip, ang bumungat ay ang malaking sagisa ngang naghihingalong kumpanya ni Mateo. Ninakaw niya hindi lamang ang aking dangal sa gabing ito, kundi pati na rin ang pamana ng aking pamilya. Naisip ko kung bakit ko ba pinondohan ang lalaking ito sa simula pa lang. Ginawa ko ito dahil sa pagmamahal at awa sa isang batang lalaking lumaki na walang-wala. Isang batang gustong patunayan ang sarili sa mundong madalas siyang isuka. Ngunit ang habak na ibinigay ko sa kanya ay naging isang patalim na ginamit niya laban sa akin. Ang utang na loob na dapat sana ay magbigkis sa aming dalawa ay naging lason. Sa kanyang isipan, ang tanging paraan upang maramdaman niyang makapangyarihan. Siya ay ang durugin ang mismong babaeng nagligtas sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakayo ko. Ang aking makamay ay nanlamig ngunit hindi nang hinghinig. Nakita ko si Mateo na inaayos ang kanyang kurbata. Naghahanda na siyang umakyat sa entablado upang magbigay ng kanyang mayabang na talumpati tungkol sa pagtatapon ng walang kwentang pabigat sa kanyang buhay. Ang lahat ng tao ay naghihintay sa kanyang susunod na salita. Akala niya ay hawak niya ang mundo. Akala niya ay natapos na ang aking pagiging kapakipakinabang. Dahan-dahan kong inilagay ang basahan sa mesa. Binuksan ko ang aking maliit na itim na bag ng walang ginagawang ingay. Mula hito, kinuha ko ang isang puting sobre na may selyo ng Isabela Heritage Foundation. Ang papel na ito ay naglalaman ng katotohanang matagal ko nang itinago upang protektahan siya. Inilapa ko ang makapal na sobre sa tabi mismo nga, mapulang mansa nga ala. Ang tunog ng papel na dumampi sa kahoy ay halos hindi marinig. Ngunit sa aking pandinig, ito ay mas malakas pa sa kulok. Lumapit ako kay Mateo bago pa man siya makahakbang palayo. Dikit ang aking malabi sa kanyang tainga. Naamoy ko ang kanyang pilit na kumpiyansa. Bumulong ako ng may napakalalim at kalmadong boses. Sinabi ko sa kanya na piliin niya ng mayos ang kanyang gasusunod na salita. Dahil ang ilang mapagdiriwang ay natatapos. Bago pa man mabuhos ang huling alak, tumingin siya sa akin ng may pagmamalaki at kaunting inis. Umiling si Mateo at inayos ang kwelyo ngang yang mamahaling suot. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang magalabi bago siya tuluyang tumalikod at naglakad patungo sa gitna ng entablado. Para kay Mateo, ang aking babala ay isa lamang patunay ng aking kahinaan at kawalan kapangyarihan. Sa kanyang isipan, ang magkapamilyang kabilang sa luma at tahimik na yaman ng lipunan ay walang kakayahang gumawang ingay. Sanay siya sa aking pananahimik. Sanay siyang ako ang palaging sumasalo sa kanyang mapakukulang upang mapanatili lamang ang kanyang imahe. Ang buong Grand Ballroom ng The Monarch Manila ay nabalot ng inaasahang katahimikan nang tumayo siya sa harap. Ang mga naglalakihang ilaw na gawa sa kristal ay dahan-dahang lumamlam. Ang pansin ng lahat ng mga negosyante at politiko ay nakatuon lamang sa kanya. Tumayo ako sa gilid ng aming mesa kung saan naroon pa rin ang natapong pulang alak. Ang paboritong upuan ko ay patuloy na inuukupan ni Chloe. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng ilang nga matatandang ginang mula sa Dasmariñas Village at Forbes Park. Nakikita nila ang nangyayari, ngunit pinili nilang manahimik. Ang kultura nga, pag-iwas sa kahihiyan, ay nananalaytay sa kanilang maugat. Nagsalita si Mateo sa mikropono gamit ang kanyang buo at mayabang na boses. Pinasalamatan niya ang lahat ng dumalo sa pagdiriwang ng kanyang diumano ay matagumpay na kumpanya. Wala siyang binanggit kahit isang salita tungkol sa pondong nagligtas sa kanya mula sa pakalubog. Wala siyang binanggit tungkol sa Isabela Heritage Foundation. Sa isang kumpas ng kanyang kamay,
Nagliwanag ang malalaking screen sa likuran NG entablado. Nagsimulang tumugtok ang isang malakas at madamdaming musika. Ipinakita sa palabas ang magusali. Mga logo. At ang mukha ni Mateo. Ipinakita siyang isang magaling na negosyanteng bumuo ang kanyang imperyo mula sa wala. Pinanut ko kung paano nilinis ng kanyang palabas ang lahat ng aking ambag. Ang mas sentro ang kultura, na ipinatayo ang aking pamilya sa Batangas at Iloilo, ay pinalitan ang logo ang kanyang kumpanya. Ang nga donasyon na ako ang nagbayad, ay inangkin niya bilang kanyang sariling kawanggawa, habang patuloy na nagpapalabas ng kasinungalingan ang screen. Tumayo si Chloe mula sa aking upuan. Inayos niya ang kanyang kumikinang at hapit na damit, nang walang anumang pagpapakilala mula sa nag-organisangang programa. Naglakad siya patungo sa entablado upang tumabi kay Mateo. Narinig ko ang mahihinang bulungan na mataw sa kabilang mesa. Ang ganitong uringang pagpapakita ay masyadong mababa at walang klase para sa mga tunay na mayaman. Ngunit hinayaan ito ni Mateo. Hinawakan pa niya ang kamay ni Chloe sa harap ng lahat ng aming mga bisita. Kinuha ni Chloe ang mikropono at ngumiti ng pagkatamis-tamis sa mga manonod. Sinabi niyang nais niyang magbigay ng maikling mensahe para sa lalaking nagturo sa kanya kung paano maging matapang. Nagsalita siya gamit ang kanyang artificial na tono na madalas niyang ginagamit sa kanyang mga video sa internet. Oh my God! Mateo is such an inspiration to everyone here. Sabi ni Chloe habang nakatingin sa mga matataas na opisyal ng mga bangko. He survived a loveless and heavy past. And now he is finally shining on his own. It takes a real man to build an empire from absolutely nothing. Ang masalitang iyon ay tila mayelong tumusok sa aking dibdib. Isang walang pagmamahal na nakaraan. Iyan pala ang tawag niya sa 10 taon aking tahimik na pagsuporta at pagmamahal. Iyan pala ang halagangan lahat ng utang na loob na ibinaon niya sa limot. Natapos ang video at muling nagliwanag ang buong ballroom. Bumalik si Chloe sa aming mesa na may malapat na ngiti at muling umupo sa aking silya. Sumunod na bumaba si Mateo. Bitbit ang kayabangan na tila siya ang nagmamay-ari ng buong gusaling ito. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinahalong galit at tagumpay. Nakita niya akong nakatayo pa rin sa tabi ng natapong alak. Hawak ang puting sobre na hindi niya pinansin kanina. Isabella. Stop making a scene. Bulong niya sa akin gamit ang tonong nag-utos. You are embarrassing yourself. Gusto kong mag-apologize ka sa mga guests natin dahil sa inasal mo kanina. You ruined the mood. Ipakita mo naman na may breeding ka. Tinitigan ko siya sa mga mata. Ang lalaking ito na minsan kong minahal dahil sa kanyang kahinaan ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling ilusyon. Ang aking habak para sa kanya ay tuluyan ng natuyo. Naiwan ang isang malamig at malinaw na pag-isip, hindi ako umiyak. Wala akong pinaluhang luha na magbibigay sa kanyang kasiyahan. Sa halip, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang baso ang alak ni Chloe mula sa mesa. Nagulat si Chloe at bahagyang napaatras. Akala siguro ay ibubuhos ko ito sa kanyang kumikinang na damit, ngunit hindi ako katulad nila. Dahan-dahan kong ipinatong ang basong alak sa treng isang dumadaang serbidor. Pagkatapos ay lumingon ako kay Ramon. Ang tagapamahalangan, hotel na kanina pa nakatayo sa isang madilim na sulok. Tumango ako sa kanya. Isang napakalit na galaw lamang. Naintindihan agad ni Ramon ang aking senyas. Salubian ni Granny 3 segundo. Biglang namatay ang lahat ng gailaw sa entablado. Ang musika ay biglang huminto. Ang mga malalaking screen ay naging ganap na itim. Nagsimulang maguluhan ang mabisita. Narinig ko ang mga pagtatanong kung may problema ba sa kuryente. Tiningnan ako ni Mateo na may halong pagkabigla at takot. Alam niyang may hindi tamang nangyayari. Naglakad ako patungo sa gitnang buwagan. Ang bawat hagbang ng aking sapatos sa makapal na karpet ay walang tunog. Ngunit pakiramdam ko ay naririnig itong buong mundo. Kinuha ko ang isang mikropono mula sa stand na iniwan sa gilid ng entablado. Bumukas ang isang maliwanag na ilaw at tumutok lamang sa akin. Ang puting tela ng aking simpleng damit ay tila umiilaw sa gitna ng kadiliman ng ballroom.
Itinaas ko ang mikropono. Ang aking boses ay kalmado. Malamig. At buwang-buwan na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Good evening. Ladies and gentlemen, panimula ko habang nakatingin sa karamihan. Nais kong huminging paumanhin sa inyong lahat. Hindi dahil sa anumang eksenang naganap kanina. Humihingi akong tawad dahil hinayaan kong masayang ang inyong mahalagang oras sa isang taong hindi nakakaintindi ngang kaibahan ng utang na loob sa sariling kakayahan. Natahimik ang buong bulwahan. Wala kang maririnig ni isang ubo o pahinga. Ang nga taong kabilang sa mataas na lipunan ngang Maynila ay nakikinig ng mabuti. Ang bawat salita ko ay maingat na pinili upang hindi sumira sa aking dignidad. Ngunit sapat upang wasakin ang pekeng pundasyon ni Mateo. Lumingon ako sa mga malalaking screen sa likuran. Sa pamamagitan negi direktiba ni Ramon? Muling nakliwanag ang maka ito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang mukha ni Mateo. Wala na ang logo nga niyang kumpanya. Ang lumabas sa screen ay mga official at legal na dokumento. Ito ang tunay na kontrata ng pag-sponsor ng Isabela Heritage Foundation. Malinaw na nakasulat doon ang mga numero at mga kondisyon. Nakasulat sa malalaking letra na ang pundasyon ko ang nakbayad ng buong kaganapang ito. Mula sa mga bulaklak na inaamoy ninyo ngayon sa inyong mga mesa, hanggang sa mamahaling pagkain na inyong kinakain. At hanggang sa bayad, para sa espasyong ito. Ang lahat ng iyan ay pinondohan ng aking pamilya. Patuloy ko habang naglalakad pabalik kay Mateo. Ang kumpanyang pinapalakpakan ninyo ngayong gabi ay walang ginastos ni isang sentimo. Napanganga si Chloe. Nawala ang kulay sa kanyang mukha nang makita niya ang mga numerong nakapaskil sa screen. Napagtanto niya na ang parang pinagmamalaki ngang kanyang kasintahan ay hindi kailanman naging pag-ari nito. Nakita ko kung paano nagbago ang reaksyon nga inanyayahang investor. Ang nga mayayamang negosyante, na kanina ay nakangiti kay Mateo ay biglang nawalan ng emosyon. Sa mundo negosyo, ang pekeng yaman ay isang malaking kasalanan. Ang pagkawalangan tiwala ay katumbas ngang pagkamatay. Hindi ako sumigaw. Wala akong tinaas na boses upang mapatunayan ang aking punto. Muli akong lumingon sa mga tao at nagbiti ng mga huling salita na magbabawon sa kasinungalingan ng aking asawa, bilang tagapangulo ng Isabela Heritage Foundation. Formal kong ipinapahayag na simula sa gabing ito, ititigil na namin ang lahat ng pinansyal na suporta na nakapangalan kay Mateo at sa kanyang kumpanya. Ang natitirang 80 milyong piso na nakalaan sana, sa kanya ay ililipat agad sa mga proyekto natin sa mga probinsya. Bumaling ako kay Mateo. Ang kanyang muka ay basang-basang ang pawis. Nanginginig ang kanyang nalabi ngunit walang salitang lumalabas. Unti-anting lumalayo ang mga tao sa paligid niya. Ang mamatataas na opisyal na bangko na kanyang pinagayabangan kanina ay pisikal na umurong. Tila iniwasan ang isang nakakahawang sakit. Lumapit sa akin si Mateo. Ang kanyang pilit na pagiging matapang ay tuluyan ng gumuho. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit ngunit nanginginig. Isabella. Please. Bulong niya. Halos nagmamakawa. Ang kanyang boses ay basak at puno ng takot. Huwag mong gawin ito. Asawa mo ako. Please. Pag-usapan natin ito ng tahimik. Masisira ako. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa aking braso. Pagkatapos ay tiningnan ko siya sa mga mata. Wala na akong makitang pagmamahal. Awa. O kahit anong koneksyon sa lalaking ito. Ang utang na loob na matagal niyang kinalimutan ay siningil ko na ng buo. Inalis ko ang kanyang kamay. Naglakad ako pabalik sa aming mesa. Kinuha ko ang basahang ibinigay niya sa akin kanina para linisin ang alak. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng upuan na kinaupuan ni Chloe. Na ngayon ay tahimik na nakatayo sa isang tabi at hindi malaman ang gagawin. Iniwan ko ang sobrang naglalaman ng maorihinal na kontrata sa tabingang mansangang alak. Pagkatapos ay tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas ng Grand Ballroom. Habang naglalakad, ako patungo sa malalaking pintuan na gawa sa kahoy at ginto. Naramdaman ko ang pagalang nga tao. Kusang humawi ang nga bisita upang bigyan akong daan.
Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay nakakabingi. Wala ni isang natangkang maksalita o pumigil sa akin. Iniwan ko si Mateo sa gitna ng gaguhong kanyang sariling kayabangan. Naiwan siyang nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag. Walang pera. Walang dangal. At walang nagmamahal. Pagakbang ko palabas ng huling pintuan ng The Monarch Manila. Agad akong sinalubong ng malamig na hangin ng Bonifacio Global City. Wala akong naramdamang bigat. Wala rin akong luhang pinipigil. Ang tanging namamayani sa aking dibdib ay isang malalim at payapang kaluwagan. Na tila ba matagal na akong nakakulong sa ilalim ng dagat at ngayon lamang ako muling nakahinga. Nilapitan ako ang isang tauhan ng hotel upang ihanda ang aking sasakyan. Umiling lamang ako ng marahan at sinabing hindi ko kailangan ng driver ngayong gabi. Gusto kong maglakad. Gusto kong maramdaman ang bawat hakbang ko bilang isang malayang babae. Malayo sa anino ang isang lalaking ginamit ang aking pagmamahal bilang hagdan sa kanyang ambisyon, habang naglalakad ako sa gilid ng tahimik na kalsada. Narinig ko ang mabilis namga, yabak mula sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Si David. Ang batikang mamahayag na hindi kailanman nasilaw sa mapekangiti ni Mateo. Huminto siya sa aking tabi. Pinapanatili ang isang magalang na distansya. Walang hawak na recorder o kamera si David. Isa siyang tunay na profesional. At alam niya ang bigat ng mga nangyari sa loob ng bulwagan. Isabella. I just need to ask if you are alright? Mabilis niyang tanong. Ang boses ay puno ni sinseridad at pag-aalala. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang makumikinang na ilaw ng mga nagtataas ang gusali. I have never been better. David. Tahimik kong sagot. Pinapanatili ang pino at mahinahong tono ng aking boses. Tumango siya at nag-alinlangang magsalita muli. Naisana niyang hingin ang paniko para sa kanyang ilalabas na artikulo kinaumagahan. Ngunit pinangunahan ko na siya. You can quote me on this, David. And put it on the front page of your business section. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mata upang iparating ang pinalidad ng aking desisyon. Tell your readers that the Isabella Heritage Foundation simply refuses to finance its own humiliation. Wala na siyang ibang itinanong. Nagpasalamat siya. Yumuko ng bahagya bilang pagbibigay galang. At tahimik na naglakad pabalik sa hotel. Iyon lamang ang kailangan niyang marinig. Hindi ko kailangan ng mahabang paliwanag o madramang pahayag sa social media. Sa mundo ng tunay na yaman, ang katahimikan ang pinakamataas na uri nga, kapangyarihan. Pagsapit ng alas 6 ng umaga. Bago pa man magising ang karamihan sa mamaingay na personalidad, ang Maynila. Lumabas ang artikulo ni David. Hindi ito inilagay sa pahinanga nga sismis. Nakapaskil ito ng malaki sa unang pahina ng business section ng pinakarespetadong pahayagan sa bansa. Ang pamagat ay maikli, malinis, at walang halong emosyon. Formal na inalis ng Isabella Heritage Foundation ang lahat ng suportang pinansyal sa Mateo Group of Companies. Walang nabanggit tungkol sa alak na natapon. Walang nabanggit tungkol kay Chloe o sa pekeng upuan. Ang tanging laman ng balita ay ang malamig na katotohanan nga numero. 100% ng kapital na nagpapanatili sa kumpanya ni Mateo ay binawi sa loob lamang ng isang gabi. Ang epekto nito sa merkado ay mabilis at walang awa. Pagsapit ang alas 9 ang umaga. Nagumpisang magbenta ang kanilang mga shares ang mga nag-aalalang investors. Walang sinuman ang nais mayugnay sa isang negosyanteng nawalan ng basbas ng isa sa pinakamatandang pamilya sa Pilipinas. Sa aming kultura, ang utang na loob ay isang banal na kasunduan. Ang paglapastangan ni Mateo sa taong nagbigay, sa kanyang ang lahat ay isang kasalanang hindi mapapatawad ng mga matatandang negosyante ng Makati at Forbes Park. Bago pa man sumapit ang tanghali, bumagsak ng 30% ang halaga ng kumpanya ni Mateo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupo lamang ako sa loob ng aking penthouse. Tahimik akong uminom nagsa habang pinakmamasdan ang tahimik na pakikot na mundo mula sa itaas. Wala akong naramdamang saya sa kanyang pagbagsak. Wala rin akong naramdamang awa. Ito ang tinatawag nilang natural na batas ng kahihinatnan.
Tinanggal ko lamang ang bubong na matagal nang pumoprotekta sa kanya laban sa bagyo. Sa kabilang dako ng siyudad. Salop ng isang marangyang condominium na binabayaran ng pera ng aking pundasyon. Mabilis na nakempake si Chloe. Nang mabasa niya ang balita at makita ang sunod-sunod na pakansalanga endorsement ni Mateo. Naunawaan niya agad ang katotohanan. Ang lalaking inakala niyang nakmamay-ari ng mundo ay isa lamang palang nangungupahan, hindi na siya nag-abala pang magpaalam. Binitbit niya ang kanyang nga mamahaling bag at mabilis na tumakas. Iniwan ang lalaking. Wala nang may bibigay upang tustusan ang kanyang kasikatan. Lumipas ang 2 araw. Isang maulan na hapon. Tumunog ang intercom sa aking opisina sa penthouse. Ma'am Isabella. Nandito po si Sir Mateo. Nagmamakaawang makausap kayo. Mahinahong ulat ni Lorna. Ang aking matapat na sekretarya. Papasukin mo siya. Lorna. Sagot ko habang maingat na inilalapag ang aking tasa sa mesa. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Hindi ko halos makilala ang lalaking nasa aking harapan. Wala na ang mayabang na postura at ang mamahaling suit na lagi niyang ipinagmamalaki. Magulo ang kanyang buhok, nanginginig ang kanyang makamay. At ang kanyang nga mata ay puno ngang matinding takot at puyat. Tumayo siya sa gitna silid. Hindi malaman kung saan ilalagay ang kanyang makamay. Tumingin siya sa aking daliri at napansin na wala na rin ang singsing na naktali sa amin sa loop ng mahabang panahon. Isabella. I am so sorry. Garalgal ang kanyang boses. Tila ba naiya, please. Give me another chance. Alam kong nakamali ako. Nilamon akong sarili kong ego. Nang presya ng lipunan. But you know me. You know who I really am. Tiningnan ko siya ngang ilang sandali. Naisip ko ang batang lalaking nakilala ko noon. Ang lalaking nangako na gagamitin ang aming yaman upang tulungan ang mga nangangailangan. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal nang namatay. At ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na nabubuhay sa kasinungalingan. I know exactly who you are. Mateo. Tahimik at pantay kong sagot. And that is why I am giving you this. Kinuha ko ang isang asul na folder mula sa aking mesa at itinulak ito patungo sa kanya. Nanginginig ang kanyang makamay nang buksan niya ito. Ang unang pahina ay isang pampublikong, pahingingang paumanhin na kailangan niyang pirmahan. Inaamin niya roon na lahat ng pondo ng kanyang proyekto ay nakmula sa Isabela Heritage Foundation. Ang ikalawang pahina ay ang madokumento para sa aming diborsyo. Isabella. Please. Huwag naman ganito. Asawa mo ako. May pinagsamahan tayo. We can fix this. I will do whatever you want. Hindi ako nagalit. Wala na akong natitirang emosyon upang magalit, Mateo. It is already done. Mahinahon kong tuhon. You wanted everyone to see how powerful you are. You wanted to sit at the head of the table. Now, the table is entirely yours. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang huling pagkaputol ng sinulit na nag-unay sa aming dalawa. Peace is what I want. Mateo. Divorce is just its legal name. Sign the papers. And you will never hear from me again. Napaluhod siya sa harapan ng aking mesa. Tuluyan nang umiyak at nagmakaawa. Ngunit hindi na ako tinablan nga, kanyang maluha. Tumawag ako sa intercom at inutusan ang nga security guard na samahan siyang palabas pagkatapos niyang pumirma. Lumipas ang 8 buwan. Malayo sa maingay at mapanghusgang mundo ng Maynila. Nakatayo ako ngayon sa ilalim nga, asul na kalangitan ngang Iloilo. Nasa harapan ko ang bagong bukas na sentrong pangkultura, naganap na pinondohan ng prang binawi ko mula kay Mateo. Umaawit ang nga bata nga mga tradisyonal na kanta. At ang mapela ay puno ng mga likhang sining ng mga lokal na pintor. Narito ang tunay na yaman. Narito ang tunay na danggal na hindi kailanman mabibili ng anumang public relations stunt o ng mga pekang palakpak sa isang bulwagan. Nakita ko si Lorna na nakangiti habang pinapanood ang nga batang naglalaro sa hardin ng sentro. Lumapit siya sa akin at inabot ang aking tsa. You did a wonderful thing here. Ma'am. Tahimik niyang sinabi. Ngumiti lamang ako bilang sagot. Sa kaibuturan ng aking puso.
Alam kong ito ang tamang lugar para sa aming pamanang yaman. Samantala, sa isang maliit at nirentahang opisina sa labas ng sentrong Maynila, nakaupo si Mateo ng mag-isa. Ibinenta na niya ang kanyang nga natitirang ari-arian upang bayaran ang mga patong-patong na utang sa mga bangko. Wala na siyang empleyado. Wala na siyang sasakyan. Hawak niya ang kanyang lumang telepono. Tahimik na pinapanood ang live stream nege inaugurasyon nege sentro sa Iloilo. Nakita niya ang aking paniti. Nakita niya ang buhay na marisana niyang maging bahagi kung hindi lamang siya nilamon ng kanyang kahambugan. Pinatay niya ang screen at naiwan sa madilim na silid. Tanging ang tunok lamang ng ulan sa labas ang kanyang kasama. Lumipas pa ang ilang taon. Isang mainit na gabi ng Disyembre. Muli akong nakatanggap ng imbitasyon upang dumalo sa isang eksklusibong kaganapan para sa Kawanggawa. Ang lugar ng pagdiriwang ay ginanap sa Grand Ballroom ng The Monarch Manila. Pagpasok ko sa pamilyar na malalaking pintuan na gawa sa kahoy at ginto. Naramdaman ko ang paggalang ng buong silid, kusang humawi ang mga bisita upang bigyan ako ng daan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong bulong-bulungan. Ang tingin nila ay puno ng tunay na paganga at takot. Dahil alam nilang hindi ko kailanman ikokompromiso ang aking dangal para sa sinuman, lumapit sa akin si Ramon. Ang kagalang-galang na tagapamahalang hotel. Yumuko siya ng malalim at iginiya. Ako patungo sa aking upuan. Naglakad ako patungo sa gitna ng bulwagan at huminto sa mismong mesa kung saan ako minsan ipinahiya. Tiningnan ko ang makintab na ibabaw ng kahoy. Sa halip na matakot o makaramdam ng hiya. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa ibabaw nito. Wala akong naramdamang sakit. Wala akong naramdamang galit. Ang tanging natitira ay isang malalim at perpektong kapayapaan. Naisip ko na hindi ko lamang nilampasan ang gabing iyon ng pagpapahiya. Ginamit ko ang mismong apoy ng kanilang kayabangan upang pandayin ang isang mas matibay na bersyon ng aking sarili. Isang bersyon na hindi na kailanman yuyuko. Hindi na kailanman magpaparaya sa mga taong walang pagpapahalaga. At hindi na kailanman magbuburang ang sarili upang mabigyan lamang ng espasyo ang iba. Nagsimula ang musika. At umupo ako sa aking silya na may tahimik na ngiti sa aking magalabi. Ganap na malaya. At ganap na buo.